Okay, magandang hating gabi po mga kababayan. Nako, alam nyo, nagkalat na naman. Nagpaka-bad boy na naman po yung ating number 1 senator. Alam mo, nagkalat talaga as in. Napahiya siya ng gusto doon sa balitaktakan. Pero ewan ko lang kung affected siya. Kasi ilang beses na rin naman niya napapahiya sa mga Senate hearings. Pero patuloy pa rin siya sa kanyang kabobohan. Magagalit na naman dyan yung mga bashers ko na tagahanga nitong bobong senador. Hinaan ko na lang. At hindi naman talaga siya bagay dyan, sa ng mentalidad niya. Hindi talaga. Nakakatawa siya dyan at nakakahiya. Pero alam nyo, di ba, mayroon naman po siyang mga legal counsel, mga advisors na mga abogado. Alam ko ang nito, ang political advisor nito, ay si magaling na abogado ito eh. Isa rin na kababayan din natin ito, si Sal Panelo. Alam ko siya ang advisor ni Robin. Anong ginagawa ninyo, Attorney Panelo? Bakit hinahayaan ito magkalat dyan sa Senado? Di ba dapat yung mga importanteng mga issue na tatalakayin sa Senado kapag siya ay sasali sa hearing, sana inaano mo siya, binibrief bago sumalang sa Senado. Bigyan siya ng mga pointers kung paano siya makikipag-debate. Kagaya niya, napahiya na naman siya dyan sa hearing, yung hearing ng national security. Nakakahiya po talaga kasi yung resource persons nila ay yung mga experts sa ating military armed forces of the Philippines, Navy, Coast Guard, professors. Nakakahiya talaga yung ginawa niya dito. Ang kulit po niya, hindi ko lang maipakita sa inyo yung pero palagay ko nakita nyo na ito sa ibang mga vloggers eh. Wala lang akong ngayon kakayahan para gawin yan. But inaaral ko yan. Kasi sinabihan ako ng isang viewer ko na magpakita daw ako ng proof dito sa mga sinasabi ko. Ako kasi ina-expect ko naman, inaasahan ko na alam nyo na rin yan eh. Kasi ako kumbaga nagre-react lang po ako sa mga issue na alam kong alam nyo na rin. At yung mga pinapanood po ninyo na mga iba-ibang mga vloggers, may iba-iba po silang mga viewpoint. Diba? Siguro, ako nga nanonood ako ng mga iba-ibang vloggers kasi tinitingnan ko yung mga points of view nila na magkakaiba. And from there, mayroon din akong sarili. Yan din po ang hinahatid ko sa madlang people. Manood kayo ng ibang mga vloggers discussing this same issue. Iba-iba po may mga nagkakapareho, pero mayroong iba-iba. Depende sa kung saan sila nakadikit na politiko. So ngayon, ito pong ginawa ni Robin dyan sa nakakahiya po sa party niya. Sa totoo lang, palagay ko yung mga, siyempre doon sa hearing, hindi naman sila magtatawa dahil mga edukado naman sila eh. Siyempre, ethics. Pero siguro kung sila-sila na lang nag-uusap-usap paglabas, kung nasaan sila, nag-ipon-ipon, nagtatawa
magtatawanan, sigurado yun. Diyos ko naman. Sana naman itong asawa, si Mariel Rodriguez, medyo pagsabihan mo naman yung asawa mo. Hindi mo ba alam ang pinaggagawa? Sigurado ko nanonood ka ng mga, siyempre asawa mo yan eh. Siyempre panonoorin mo yung mga hearings niyan para makita mo rin naman kung paano siya mag-perform. At sana po, madam, tumingin ka po sa mga sinasabi ng mga netizens. Kasi malalaman nyo kung ano ang sinasabi ng mga tao tungkol dyan sa asawa mo. Pinagtatawanan na siya. Mariosep. Akala ko, matagal na kasi niyang ginagawa yan, pero kung alam sana niya na binabash siya ng majority ng netizens, syempre may mga likers din naman siya eh. Yung mga ok-ok na tagahanga ni Robin na para sa kanila, tama si Robin. Wala kang magagawa dyan. Sila nagpapanalo nga dyan eh. So sana, itong asawa po, asawa, pamilya, mga kaibigan, sana po tingnan ninyo yung mga comments ng mga tao dito sa mga vloggers na tumatalakay ng tungkol kay Robin Padilla. Dahil dyan nyo po makikita kung ano ang sinasabi ng mga tao. At dapat pagsabihan mo ang asawa mo. Pagsabihan nyo. Kasi, para mabago naman ang mahirap tanggapin siguro, no? Kasi nasanay kayo na nandoon yung paniniwala ninyo na magaling si Robin dahil nag-number 1 siya. Nag-number 1 siya noong eleksyon. Pero, natatanong nyo ba kung bakit siya nag-number 1? Number 1 saan? Yan ang tanong. Number 1 saan? Number 1 sa boto. Sa boto. Hindi number 1 sa galing. Diba? Galing sana sa pakikipagtalakayan sa mga issue. Kagaya niyan. Well, given the system of our election, for sure mananalo pa rin yan sa mga susunod na eleksyon. Dahil nga ang eleksyon natin ay isang joke. Isang malaking joke ang election system natin. Kaya nga nakakalusot ang mga ganyang klase. Dahil wala naman po talagang kapurmalan. Walang class ang ating election system. Walang kwenta. Kita naman sa anong mga klase na mga politiko mayroon tayo. Diyan magre-reflect. Nakakahiya yung ginawa niya kasi nakikipagtalo po siya sa mga eksperto. Yung tungkol dyan sa presensya daw na pinag-iinitan niya. Presensya ng American Force. Yung American plane na palipad-lipad daw doon sa ibabaw ng Ayungin Shoal. Kino-question niya bakit nandoon yung eroplano ng Kano. See? Halatang halata na ikaw, Robin Padilla, ay kasumpa-sumpa na pro-China politician. Galit na galit ka sa Amerikano. Bakit? Ang rason mo, ang galit mo sa Amerikano ay ito. Yung ginawa daw ng Amerika sa bansa natin nung World War II, na kesyo, nung natatalo na niya ng Japan, yung combined Filipino and American forces,
ay lumayas daw, nagtago sa Australia. Siguro, kasi may rason po yung Amerika kung bakit ginawa yon. Pinoproteksyonan nila yung kanilang star general. Siyempre, kumbaga sa chess, yung pinaka-importante mong tao, puproteksyonan mo. Di ba yung king pinoproteksyonan? Diyan sa larong chess. At hindi naman po yun iniwanan yung Pilipinas dahil gusto niyang iwanan. Mayroon yata sila mga pinag-aralang mga added studies kung paano tatalunin yung Japan. Okay. So, yun ang rason mo, yung ginawa ng Amerika noong World War II. Bumalik naman, di ba? I shall return. At sabi mo, bumalik si MacArthur nung naipapanalo na. Talaga? Hindi yata eh. Ngayon, okay na yung Second World War ng Amerika. Galit ka sa Amerika dahil sa Second World War. Bakit hindi mo nababanggit yung Japan? Sino ba ang mas may ginawang kademonyohan sa mga Pilipino? Yung Japan ba o yung Amerika? Sino yung nagpapapatay ng mga hundreds and thousands of innocent Filipinos? Ng rape ng mga Pilipina? And Japan is also helping us today. May presence din sila dito sa atin. Nagpadala na nga ng barkong pandigma eh. Bakit hindi mo ngayon kinu-question ang pagtulong ng Japan? Na kung tutuusin, kung World War II lang naman ang pag-uusapan, mas maraming ginawang kasalanan sa atin yung Japan kaysa sa Amerika. Robin, nagpapahalata ka lang na yung ginagawa mong kakulitan dyan at kabobohan dyan sa Senado, nagpapakita lang kung anong klase kang Pilipino. At nagpapakita na yung mga sinasabi mo dyan, hindi naman yan talaga lahat galing sa utak mo. Turo yan ng mga puon mo. Sinong puon mo? Sinong amo mo? Si Duterte, di ba? At si Duterte naman, ang puon niya, si Xi Jinping. Hindi kaya, Robin, yan ang turo sa'yo, yan ang utos sa'yo nung mga puon mo na ito ang dapat gawin ninyo. Robin Padilla, ito dapat ang sasabihin mo. Kailangang atakihin mo ang presensya ng Amerika. Kalkalin mo yung mga ginawa ng Amerika nung Second World War. Para ano? Para i-brainwash yung mga Pilipino na, ay oo nga pala, may kasalanan pala sa atin ng Amerika. Well, that was before, once upon a time. Ngayon, anong ginagawa sa atin ng Amerika? Di ba tinutulungan tayo? Alam ko, ang may utos sa'yo dyan sa mga pinagsasasabi mo ay China through Duterte, and then ikaw mouthpiece. Halata po, wag ka nang mag-deny o tumigil ka na nga. Napaghahalata ka eh. Sana matauhan yung mga tao na wag kang iboto sa susunod. Ipapahamak mo ang ginagawa mo ngayon, Robin Padilla. Alam mo kung ano? Ipinapahamak mo yung mga Coast Guard natin, yung mga Navy natin, yung mga militar natin na nandoon sa West Philippine Sea. Bakit? Kasi sinasabi mo na ang nagpo-provoke ng gulo dyan sa West Philippine Sea ay tayo. Yung mga Coast Guard natin, yung mga militar natin. Tanga!
Yung mga pinagsasabi mo, Robin Padilla, dalawang bagay lang yan eh. It's either na wala kang alam sa totoong nangyayari dyan sa karagatan, or bobo ka talaga na may nag-utos sa'yo. For sure, hindi ka naman talaga ganun kabobo, Robin. Siyempre, alam mo kung ano ang nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Alam mo kung sino ang nanggugulo. Kung sino ang may mali, alam mo yan. Kaso, bakit ganyan ang attitude mo? Oh, hindi kaya? Magkano ka, Robin? Huwag kayong magmaang-maangan kayong mga pro-China kayo. Alam namin na umaagos ang kwarta sa mga bulsa ninyo. Siyempre, i-deny nyo yan. Sino ba naman ang gago na aamin? Ngayon, kinu-question mo yung presensya ng Amerika kung bakit nandiyan yan lipad-lipad dyan sa ibabaw. At nakatulong ba yan? Sabi mo doon sa mga bisitang mga expert, ng mga military experts, nakatulong ba? Siyempre, yung military natin, dahil yan ay lalaki, mayroong mga ano yan, may pride yan. Tinanong mo, kung ininsulto mo pa sila eh. Pinagalitan mo sila, ininsulto mo. Walang hiya ka, Robin. Ininsulto mo yung mga tao na nagpapakamatay. Bantayan lang ang teritoryo natin. 'Di ba? Walang hiya ka. Nakakaawa na nga sila, pinagalitan mo pa. Nakakaawa ang buhay nila doon sa karagatan dahil sila binubunggo-bunggo, kinakanyon-kanyon, nililaser, tapos sasabihin mo pa na sila ang pasimuno ng gulo? Tarantado ka ba? Halata, kumakampi ka sa China. Hindi mo alam na China ang may pasimuno ng gulo? Ngayon sasabihin mo mga Pilipino ang nanggugulo? Yan talaga ang propaganda ng China. Pinapakalat, 'di ba? Sasabihin nila na yung mga Pilipino ang pumapasok sa teritoryo nila. Yung mga Pilipino ang nag-umpisa ng gulo. Inaayunan mo, Robin Padilla. Siraulo kang, gago kang, traidor ka. Mamatay ka na. Sorry, doon sa mga tagahanga. Talagang ganun dapat mangyari sa kanya. Ako lang ang Pangulo? Ipapafiring squad ko ang mga yan, yung mga pro-China na yan. Mga pahamak po sila. Ipinapahamak nila yung mga tauhan natin. Ipinapahamak nila yung bansa natin. Ipinapahamak nila tayong lahat. Yan ang pagkatao nitong mga traidor na ito. Kukwestiyonin mo yung presensya ng Amerika, baka nakalimutan mo, just a few weeks ago, kayo na mga pro-China, nanawagan sa Amerika. Diba? Nanawagan si Bongo, o diba iisa kayong kulay nun? Kinukwestiyon ni Bongo, nasaan ang Amerika? Na binubuli kami ng China. Naalala nyo yon? Nasaan ang Amerika? Naturingan mayroon tayong mga EDCA. Tulungan mo kami, Amerika. Nalimutan mo na yun, Robin Padilla? Tapos ngayon, nanawagan tayo ng tulong, humingi tayo ng tulong, ngayong nandiyan na at tinutulungan tayo, kukwestiyonin mo, Robin Padilla, ang hayop ka? Sorry for the terms, pero ganyan po talaga ang nararamdaman ko sa ngayon. Galit na galit ako dito kay Robin Padilla, hayop na ito. Walang hiya ka.
pinagalitan mo pa yung mga military na bisita ninyo? Sila na nga yung tinataya yung mga buhay nila para lang maging ligtas tayo. Tapos pinagalitan mo, ininsulto mo, pinagtawanan mo. Sira ulo ka. Pinagmamalaki mo pa na kesyo nung ikaw ang nagpunta doon sa Ayungin na nagdala ka ng supply, wala namang nangyaring panghaharang o panghaharas. Natural, Robin Padilla, dahil scripted yon. Sinong kukwentuhan mo niyan, mapapaniwala mo? Yung mga kahapon lang pinanganak? Pues ako hindi kahapon pinanganak. Yang ginawa mo na pagdadala ng supply doon na pinagmamalaki mo, na nakalusot ka ng matahimik, walang nangyari sa'yo, walang nangharang na Chinese, scripted po yan. Mga kababayan, naniwala kayo sinasabi ko? Natural scripted. Kasama na yan sa propaganda nila. Maling inutusan siguro. Oh, punta kayo doon. Hindi kami haharang. Tinimrihan na yan, Robin Padilla. At alam mo yan. Of course, alam mo yan. Hindi ka maglalakas loob na pupunta doon. Kung walang timbre na, oh, punta ka, safe yan. Safe passage. Alam mong ligtas ka. Palabas nyo lang yon ni Duterte at ng China. O, kaya ngayon pinagmamalaki mo na wala namang nanggulo sa'yo. Diba? Alam mong ligtas ka. That is part of your propaganda. Propaganda movement. Tapos, pag malaki mo pa na 6 na taon na walang Amerika, wala namang nangharang, walang nangyaring gulo sa West Philippine Sea. Idiot! Stupid! Yun na nga di ba? Binarkada na't lahat ng puon mo. Yung puon niya. Puon ng puon mo. Pero hinaras pa rin. At anong ginawa ng puon mo? Di ba hinayaan na lang? Hayaan nyo na yan, magagalit ang puon ko. Di ba? At tuloy yung pamamayagpag ng China. Di ba kahit na si Duterte ang nandoon na binabarkada na nga niya yung hayop na presidente ng China na hanggang ngayon kinakaibigan pa rin yung uto-uto na to. Di ba nag-swarming nga noon? Pumarada dyan yung 200 na mga barkong pandigma. Tuloy pa rin yung pagpapalayas sa mga mangingisda. So ikaw, Robin, kanino ka ba kampe? Sa mga kababayan mong maliliit na mangingisda na pinapalayas ng China? O doon sa kalaban natin na nagpapalayas? Sino ang mahal mo? Yung mga sundalo natin na hinaharas, binubunggo ang sinasakyang barko? O yung nangbubunggo na barko ng China? Halata, doon ka kumakampi, hayop ka. Hindi ka dapat naging senador. Ikaw ay isang senador, isang government official. Di ba dapat ang iyong damdamin ay sa Pilipino? Pero ngayon, tingnan mo ang behavior mo, Robin. Ipinagkakanulo mo ang sarili mong bansa. Kumakampi ka sa kalaban. Kino-question mo yung kaalyado, matagal ng kaalyado na tumulong sa atin. Sabi mo, ikaw nagdala ng supply, walang nanggulo sa'yo. O, ikaw na lang ang mag-supply doon. Ikaw na lang, Robin,
ang maghatid ng mga supplies. Dahil kung ikaw, safe, walang bubunggo sa'yo. Samantalang yung mga sundalo natin, binubunggo. Kaya mga kababayan, mga opisyal ng Coast Guard, si Robin na lang po ang papaghatirin ninyo ng supply. Dahil hindi siya ginugulo ng China. Kung questionin mo kung bakit nandoon ang kano, naglilipad-lipad sa taas, nakatulong ba ka mo yun? Of course, nakatulong. Bakit kung wala ba yung eroplano doon ng Amerika? Makakatuloy ba? Nang medyo magaan? Dati na po nakakatuloy, pero sobrang hirap. Sobrang pahirap sa mga tauhan natin. Ngayon na nandyan na Amerika tumutulong, kahit pa paano magaan. Kahit na may harassment pa rin, medyo magaan. Dahil winawarningan sila nung eroplanong yon. Kapag bubungguin yung barko natin, nung China Coast Guard, di ba yung eroplano medyo nagda-dive ng mababa? Kasi winawarningan nila, nire-radio challenge nila, yung China Coast Guard. Huwag ninyong itutuloy ang pagbunggo sa Pilipinong barko. Kung hindi, may warning po yun. Kaya nga, para pangligtas naman sa pride nila, sasabihin na lang, oh sige, go na kayo. Kasi for humanitarian reasons. Kasi mabait kami, sige. Dahil supplyan na pagkain, mabait kami. Bakit sila pumayag? Dahil sa warning nung Amerika, Robin. Nung eroplano na kinu-question mo. Na bakit ka mo, ngayon may kano na nakikialam? Nung panahon ni Duterte ka mo, walang Amerikano pero nakapag-supply tayo, nakalusot tayo. Paano nakalusot? Di ba pahirapan? Gusto mo pala pahirapan yung mga kababayan mo na naghahatid doon ng supplies. Gusto mo na hinaharas sila, na halos bungguin, wina-water cannon. Yun pala ang gusto mo, Robin Padilla. Di ba ngayon na nandyan nakaalalay ang Amerika? Di ba mas lesser yung harassment? Less. May harassment pa rin natural dahil hindi naman yan ihihinto ng China. Dahil pride nila, ibig ba sabihin, pag tinigil na yung panghaharas ang ibig lang sabihin, natakot sila sa Amerika. Ayaw naman nga nilang isipin ng mundo yun, na natakot sila sa Amerika. Kaya tuloy pa rin yung panghaharas nila. Hindi na nga lang kasing lala nung panahon ni Duterte na wala ang kano. Tandaan mo, Robin, hindi natin kaya ang sarili natin. Hindi kaya ng Pilipinas na pangalagaan ang kaligtasan ng bansa natin. Dahil bakit? Dahil sa mga politikong kagaya mo na magnanakaw. Di ba? Yung mga dilawan. Anong ginawa doon sa nung pinatalsik yung Marcos? Kasi kung hindi pinatalsik yung Marcos, walang manghaharas sa atin. Dahil superpower na sana tayo. Tumigil ka, Robin, dyan sa kabubuhan mo. Minaka. Gusto mo pala na tuloy-tuloy lang yung panghaharas ng China? Dyan sa mga militar natin? Yun ang gusto mo? Gusto mo na wala tayong kaalyado? Bakit, Robin, kaya mo ba? Ikaw kayang ibala ko sa kanyon. Mag-isip-isip ka nga. Sira ulo to. Kung mag-question ito sa mga eksperto, para kang mas magaling sa kanila, nagpakita ka lang ng kabubuhan mo. Yun ang ginawa mo dun. Nagpakita ka kung gaano ka kabobo. Nilekturan ka, di ba? Nilekturan ka nung professor na kinwestiyon-question mo. Pag ganyan-ganyan ka pa, Talaga lang, ha? Sumalang ka doon sa balitaktakan na yon
na wala kang baong utak. Nakipag-debatihan ka na. Mali-mali naman pala yung kaalaman mo. Hindi, wala kang alam. Sana, Robin, mahiya-hiya ka naman dyan sa pinagagawa mo. Sayang ang ipinapasahod sa'yo. Na magkano? Half million a month? Tapos ganyan lang na pagsisilbi ang gagawin mo, kapalit ng pera ng bayan, ang sweldo mo? Gusto mo pang ipahamak yung mga kababayan mo? Gusto mong pahirapan yung mga militar natin na naghahati doon? Kakampi ka sa China ng hayop ka? Mayahiya ka, Robin, wag ka nang tatakbo uli. Kung may hiya ka, ha? Hindi ka bagay dyan sa Senado, Robin. Maraming mas matatalino kaysa sayo. At wala kang utang na loob, Robin Padilla. Paano ka nanalong senador? Dahil sumabit ka, nakisakay ka sa unit team ni Bongbong Marcos. Kaya ka nanalo. Kung hindi ka naman sumakay doon hindi ka naman mapapansin Wala ka. Pero ngayon, traidor ka na ngayon kay Bongbong Marcos. Paano ko nasabing traidor? Kasi ngayon, tumataliwas ka sa polisiya niya. Polisiya ni Bongbong Marcos na umanib o tumanggap ng tulong mula sa Amerika at labanan ang China. Pero ikaw, kumukontra ka sa foreign policy ni Bongbong Marcos na yon ang nagpapanalo sa'yo. Si Bongbong Marcos, yung unit team nila, ang naglagay sa'yo dyan sa posisyon kinaupuan mo, Robin Padilla. Yun sana ang alalahanin mo. Traidor ka. Traidor ka kay Bongbong Marcos sa unit team at traidor ka lalo sa bayan mo, yung tinatawag mo na inang bayan. Leche ka. Kung makainang bayan ka, makatawag ka sa bansa mo, akala mo kung sino kang very patriotic? Inang bayan, inang bayan. Traidor? Ipinagkakanulo mo ang iyong inang bayan. Mahiya-hiya ka. Hindi ka bagay dyan sa Senado. Kung pwede nga sana kung pwede sanang ma-impeach ka, maalis ka dyan paano kaya? Wala kang ginawang buti. Sayang lang ang pinapasahod sa yung napakataas. Traidor ka sa bayan. Pareho kayo ng puon mo, ng nag-iisang amo mo. Matapos kang kumapit sa unit team, ngayon ang amo mo, si Duterte na? Pro-China kayo pareho? Ang yabang-yabang mo. Kesyo hindi mo kailangan ng tulong ng ibang bansa, ng Amerika. Bakit tayo sinasanay natin ang sarili natin na umasa sa ibang bansa? Bakit kaya mo ba? Kaya mo ba, Robin? Mayroon ba tayong malakas na armed forces na panlaban sa China? Magsalita ka, hindi ka nag-iisip. O talagang wala kang isip Pakiusap. Huwag ka nang tatakbo sa susunod na eleksyon. Hindi namin kailangan ng katulad mo. Hindi namin kailangan ng bobo na katulad mo, Robin Padilla, ngayop ka. Sorry po mga kababayan, galit talaga ako dyan sa ginawa niya doon. Nagagalit ako dahil sa pagsita niya sa pagtulong ng Amerika. Galit ka sa Amerika? Bakit yung panganay mong anak kay Mariel Padilla pinanganak mo sa Amerika para maging American citizen? Plastic!
Hypocrite! Pumapangit ka tuloy sa paningin ko. Napaka-plastic mo. Ayaw mo pala sa Amerika, bakit doon mo pinanganak yung anak mo? Para maging American citizen? Para ano? Para magkinabang ng mga benepisyo ng Amerika being an American citizen, di ba? Plastic. Kahit na yan si amo mo, di ba may anak din siyang American citizen? Di ba? Tayong plastika na. Pakiusap lang, wag ka nang tumakbo uli, hindi ka namin kailangan. Ayaw namin ng bobo dyan sa Senado. Mabawasan ng bobo dyan sa Senado. Hanggang dito na lamang po mga kababayan, ako talaga ay galit. Thank you for watching and see you in my next vlogs.